Kung ako ang mga senador, kung ako ang mga congressman, kami mismo ang pipigil sa warrant of arrest na yan. Kung ikaw, hindi nga nagawa ni Marcoleta, hindi nga nagawa ng mga DDS na kongresista, tapos ikaw magsasabi ka ng ganyan, akala mo basta-basta ganun na lang, kaya mong pigilan, kapal na mukha mo, bobo ka, pinanganak kang tanga. Diba? Pinanganak kang tanga, hindi basta-basta na ganun, pipigilan mo lang. Sasabihin mo, hindi pwede, hindi pwede. Pwede ba yon? Hindi nga nagawa ng bobo na si Kiko Barsaga? Nagawa ba ng bobo na si Kiko Barsaga na pigilan yung warrant ni Bato? Hindi naman, di ba? Ayun na, kala siguro nito, ganun lang kadali. Yung pagpigil. Kung ikaw, dahil bobo ka, di ka nag-iisip. Bobo, sampaling kita sa batok eh. Hindi kaya sa utak na lang, para bypass natin yung bungo mo. Hahanapin ko ang legality ng warrant of arrest. Bakit? Napaka-impossible dream. Impossible dream. May dream pa talaga. Napaka-impossible dream. Bakit may dream? Ay, ako. Ano ang comment nyo? Isa pang baliw na supporter ng DD shit. Tuloy, ano, baka masaktan sila dito sa comment mo. Yari ka. Napaka-impossible dream nga naman. Nananaginip ka ba? Kanta yun. Ay, kanta pala yun. Ano ba yan? Abogado? Hindi po ako sinyolo. Hindi po ako sinyolo. Hindi tigilan mo. Tama yung sinabi ni Perez, no? Above the laws talaga sila. Utak bulinaw. Huwag naman mag-comment na ganyan. Masasaktan ng matandang to. Kawawa naman. Baka mamaya atakihin sa puso yan. Tingin na yun. Ito kayo po ba'y maniniwala sa ganito muka? Papakita ko sa inyo Papakita ko lang sa inyo. Kayo po ba'y maniniwala sa ganito muka? Saglit lang I-flex natin dito. Ayan. Yan. Kayo po ba'y maniniwala sa ganyang klaseng pagmumuka? Wait lang ayan. Maniniwala po ba kayo dyan? Diba? Kung ano-ano yung sinasabing kabaliwan. Hindi pa tinutubuan ng katinuan. Tanga na lang po yung maniniwala dyan, ako. Mukha pa lang, wala na. Damage na. Tuloy natin. Napaka-impossible dream kasi. Kanta daw yun Saan siya may kaso sa Netherlands? Gumawa ba siya ng labag sa batas ng Netherlands? Gumawa ba siya ng isang karumal-dumal na... Anyway, tingnan natin yung ibang ano niya. Yung ibang video niya. Baka may banat na naman siya. Okay? Pakinggan natin yung mga sasabihin niya dito. So sa tingin mo may pag-asa pa ba nakalabas? Ito. Ito bago to Ito bago to. Pumupurma So sa tingin mo may pag-asa pa ba nakalabas si former President Duterte? 101% dapat makalabas. Ang problema hindi Pangit ng sagot mo. Ang tanong, may pag-asa pa ba si Digong? Ikaw yung tinatanong Ang tanong, may pag-asa pa ba si Digong na makalabas? Tapos ang sabi mo, 101% dapat makalabas. Ang mali yung sagot mo. Error ka. Error. Mali. May error siguro sa utak nito no? hindi nila pinalalabas. Magkaiba kasi yung dapat makalabas Hindi po niya nasagot yung tanong. at saka yung hindi pinalalabas. Hindi nila pinalalabas kasi nga Baliw. Diba? Kasi nga baliw. ang Duterte family talaga ay napakagaling at napakamahal ng mga mamayang Pilipino. Ang Duterte talaga ay napakagaling at napakamahal ng mga mamamayang Pilipino. Ang gulo! Hindi ko maintindihan. They are insecure. Kapag lumabas yan, makikita nila kung paano magdiriwang ang mga mamamayang Pilipino. Nagdidiriwang talaga yung mga baliw.
Oh, magdiriwang talaga yung mga baliw. Baka mamaya pag nakalabas si Digong, magkikipaghalikan ka sa aso. Oh, parte yun ng pagdiriwang mo, di ba? Baka halikan mo pa yung puwet. Thank you, tatay. Nakalabas ka na. Balik nga ng puwet. Putang ina yan. sa welcome home. Yan po ang katotohanan niya. Oh, yan talaga yung katotohanan dyan. Kita nyo naman, oh. Oh, yan yung katotohanan. Maliwanag yan, katotohanan po talaga. Oh, di ba? Oh, tuloy. Politika pa rin. Kaya nga, sabi ko nga hindi na nila iniintindi ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa. Iniintindi namin ang tunay na ugat ng problema ng ating bansa. Yan yung, ang problema yan yung mga sinusuportahan nyo. Sarap daw sapakin itong matandang ito. Ayan, sapakin mo na, oh. Sapakin mo na! Di ba? Sapakin mo na. Yan yung mukha, oh. Wala na po tayong nakikita na development sa bansang Pilipinas. Ultimo mga foreign investor natin. Wala talaga tayong nakikita. Oh. Sa inyo, sa inyong kumbaga sa inyong mga utak, wala kaming nakikitang improvement. Ay nawawala na isa-isa sa atin. Bakit? Hindi na nagtitiwala. Kasi paano ka magtitiwala sa isang bansang kurakot? Oh. More krimen. Ang daming krimen. Yan, sinasabi mo yan. Yan dapat sabihin mo yan kay Digong kasi nangyari yan sa panahon ni Digong. Bumagsak yung ekonomiya natin sa panahon ni Digong pero ngayon unti-unti na tayong umaangat. Kaya nga yung ibang bansa wala nang tiwala kay Digong noon eh. Sana lang po si Digong kumapit. O sa China na lang po yung kapit ni Digong noon. China, palaging China. Yun na lang po. Kasi yun na lang po yung nagtitiwala sa kanya. Kasi yung China, meron din pong intensyon na sakupin tayo. 'Di ba? Gusto nila tayong sakupin kaya si Digong inuuto-uto ng China, tinutulungan ko no kasi nauuto din si Digong. 'Di ba? Uto-uto nga eh. Oh. Yan, mga ating nagkalat na. That is ang... Nagkalat na. Totoo naman. At isa ka doon. Magbago ka na, ha? Ang ano niya, negative sa foreign investor yan. Kaya nawawala tayo ngayon ng foreign investor. Yan ay economic, kung tutusin nga, that is included for economic sabotage. Sila mismo ang gumagawa para magkaroon tayo ng economic sabotage. Dahil yung mga ginagawa nilang mga pangungurakot na yan ay natatakot ang mga foreign investor na mag-invest sa atin. Dahil ang katwiran nila, paano tayo kikita ng malaki dyan? Ang bayarin ng kuryente dyan, ang mahal-mahal. Oh. Bayarin ng kuryente ang mahal-mahal. O di ba ang mahal nga? Lahat. Sabi ko nga, lahat sa panahon ni Digong mahal. Bigas, alak, ano pa? Pamasahe, kahit malapit lang, pamasahe, face shield, napakamahal, face mask, napakamahal, mga pagkain, napakamahal, gulay, napakamahal, isda, napakamahal. Bakit? Si Digong yung presidente nun eh. Pero ganun pa man, si Digong, namimigay din naman ng bulok na bigas. Natin yan. Tuloy. Namimigay. Sino po yung nakatanggap ng bulok na bigas sa panahon ni Digong? Press 1 nga. Yung may gumagapang-gapang pa. Parang pag ginanyan mo yung bigas parang puno ng alikabok eh. Gasolina, mahal. Yun, gasolina, mahal sa panahon ng panunungkulan ni Digong. Diba? Tuloy natin. O di pupunta na lang sila sa Singapore, pupunta sila sa Vietnam, pupunta sila sa Thailand, pupunta sila na Indonesia, pupunta sila ng Malaysia. Bakit? Mura ang kuryente doon. Doon ka tumira. Mura pala kuryente doon eh. Hindi mo na matiis dito sa Pilipinas, mahal. Hindi ka pabor. Ang gawin mo, doon ka na tumira sa China. 'Di ba? China ka na lang. Ayan may mga nakatanggap ng bulok na bigas. Si Noy Milin. Si Faye Martinez. Ayan, Faye Martinez. Nakatanggap ng bulok na bigas. Sa atin, tayo ang isa sa pinaka
mahal ang bayarin sa kuryente. Noemelin Escobedo, shout out po. Di ba susolusyonan na nga ni Marcoleta yung bayarin sa kuryente? Di ba pinangako niya yon? Bakit di mo banatan? Sabihin mo, "Oy Marcoleta, mahal yung kuryente, di ba nangako ka? Asan na yung pangako mo? Bakit parang napako? Ha? May pangako si Marcoleta. Singilin mo si Marcoleta. Nauto ka ba ni Marcoleta? Siyempre, kahit nauto ka ni Marcoleta, tatahimik ka na lang dahil uto-uto ka nga eh. Wala tayong magagawa, di ba? Ngayon, kung isa kang negosyante, matalino ka. Ba't ako mag-i-invest sa inyo? Ang mahal ng bayad ko ng kuryente. Siyempre, pag meron kang negosyo dito, mga aircon yan, mga equipment yan, puro heavy duty, malakas sa kuryente yun. Ako magdinegosyo sa inyo, ang laki ng kuryente. Dito na lang ako sa Vietnam, mura kuryente. Butang inang utak eh. Bobo, wala. Bobo tong matanda na to. Ang tanong ngayon, bakit ang daming investors na pumapasok dito sa ating bansa? Diba? Bakit ang dami? Bakit ang daming nagtitiwala sa Pangulo? Binabaliktad mo eh. Diba? Binabaliktad mo. Sabi ko nga, unti-unti pong kumbaga umaangat yung bansa natin ngayon dahil po sa pamumuno ni PBBM. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos, hindi po niya tinatangkilik yung mga drug lord na papasok dito sa ating bansa. Yan po ay inaaksyonan niya at si Michael Yang nga pinapahuli, di ba? Drug lord yun. Sabi niyo adik yung Pangulo. Bakit pinapahuli ni PBBM si Michael Yang? Di ba? Tumaka si Michael Yang, makita ko lang yan, makasalubong ko yun sa daan, babatok-batukan ko lang yan. Yung isa pa yung pugo na yan. 'Di ba? Dahil sa pugo na yan, yung Pilipinas natin na baboy. 'Di ba suportado ni Digong mo, okay? Yung pugo, 'di ba? Nandyan lahat yung illegal. Bakit hindi nyo italakayin yung pugo ngayon? Talakayin nyo naman. Ha? Sabihin nyo sa inyong mga content, maganda yung pugo, nakakatulong yan sa bansa. Sige nga! Ang ina nyo. Yung pugo na yan, dahil kay PBBM, pinalayas ni Pangulo yung mga pugo dito sa Pilipinas. Dahil salot yan sa ating bansa. Diba? Kayo mga pre, anong reaction nyo dito sa matandang basura na to? Comment down below para naman po mabasa natin yung inyong mga komento, yung mga reaksyon. Ayan syempre bago tayo mag-move sa next topic, ayan, kung bago ka pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe. Para naman po maging updated po kayo sa mga uploads natin. Ayan para maging mag-notify po sa inyo. Diba? Ayan, so simulan na po natin itong susunod nating topic.